Magandang araw po mga Lods at welcome back po dito sa latest update natin sa solar power off-grid na 12 volts. So dito po makikita nyo may kaibahan pong bago na naman po tayong sinit up sa solar power off-grid natin. So dito po sa harapan natin, kung dati ang ginagamit po natin na power inverter, so ibalik po na natin yung ginamit natin. Ito yung luma na ginagamit natin na power inverter na P2. Na 500 watts lang po ang kaya po dito. So nag-proceed po tayo dito sa Samdon. Ang rated po sa Samdon po mga kalods nasa 1 kilowatt na naka 12 volt system po ang gamit natin. Tapos dito naman po sa charge controller natin, nag-update rin tayo. Kung dati po ang ginamit natin itong 400 watts na LJ, ngayon meron na tayong 600 watts na LJ. Tapos dito rin sa kabila, nag-update pa rin tayo. Binago natin. Kung dati po dito, ang ginamit natin doon, ETS. Ngayon, binago natin sa power relay ang gamit. So, ipakita ko muna po sa inyo. Ito po ang ginamit natin na ETS, automatic transfer switch. Pero ngayon, yan na po ang power relay ang ginamit natin. So, dito po, medyo may malaking advantage po na ginamit natin yung power relay kasi nakakatipid po tayo sa supply sa power inverter po dito. Kasi itong mga ETS, may supply na lalagyan mo ng 220 po dito para mag-activate yung power relay sa loob at saka yung maliit na mechanism na motor. Kaya nakakadagdag yun sa gastusin sa battery natin, sa off-grid natin. So ngayon, tingnan nyo, napakaliit lang po sa power relay. So ang rated po dyan sa power relay na inalagay muna natin is nasa 10 ampere po yan mga Lods. So ibig sabihin doon, ang 10 ampere po ay may kakayahan na 2,300 watts. Dahil 80% lang ang ipagamit para safety, nasa 1.8 kilowatt ang kaya pong gamitin dyan. Tapos kung makikita niyo po dito sa indicator natin dito sa 6-in-1 digital meter, ang ginamit muna natin is 29 watts. Tapos ang baba, naglagay tayo ng bago na power watt analyzer po nandito sa baba. So mamaya ipapalapit na lang natin kasi hindi makita, medyo may kalayuan. Tapos kung titingnan mo dito, so dito po sa box dito, ito po ang tinatawag nating voltage indicator natin sa battery. So yung wire na makikita mo dito, 12 volts po ang supply. Ito po nagsusupply sa power inverter natin. So titingnan niyo po dito, naka-float voltage po tayo sa 13.8, 100%. Tapos ito kasi nga, pinapakain pa lang natin, nasa 29 watts lang po ang pinapakain natin. Kaya talagang magpo-float voltage. Tapos ang solar panel natin, hindi pa tayo nakapa-update mga Lods. Nasa 400 watts pa rin ang gamit natin. Apat na tig 100 watts. Tapos ang topping doon, naka 2S, 2P, 2 series, 2 parallel ang gamit natin. Tapos para makita na lang, medyo kukunin ko na lang ang camera para malapit po natin dito. Kasi hindi makita, saka dito sa power analyzer. So kukunin natin ang camera. So dito tayo mag-umpisa sa indicator sa Samdon. So ang Samdon po, ang masasabi ko dito kasi mga 5 buwan na natin ito ginamit. So ang masabi natin, ganyan po ang masabi natin. Napakaganda po sa Samdon. Tapos ang Samdon, pwede mong babaguhin ang voltage dito mga Lods. Pwede maging 220, 230 at saka 240 volts. Dati ginamit ko dito 240. Kaya lang magastos po sa battery. Kasi pag 240 ang volts ang gagamitin po, tataas po ang wattage na magagamit. Tapos ito lang sa kabila, ito naman po ang 60 Hz. So ang maganda po dito sa dalawa, pwede mong ma-adjust sa 50 to 60 Hz po dito sa Samdon. Tapos dito makikita mo ang indicator sa, so yan po 13.8, 100% po ang battery natin. 45 Celsius. So balik po sa, so yun po ang indicator na ginamit natin. Nakasiting sa 230 volts, 60 Hz po ang gamit. Tapos dito sa bago naman natin na LJ. So ito may mga latest po tayong na-discover sa LJ. Ito modified kasi natin ito. Ang ginawa ko, nilagyan ko ng toggle switch po dito. So i-off po na natin para makita nyo kasi umikot yung blower ganyan dyan. So i-off natin. Yan, tingnan nyo, in-off natin. O yan, titignan, o yan, hindi na po umikot. So sa mga LJ po na gumagamit po nito, may isi-share pa ako sa inyo.
Kapag umabot po ito sa temperature po dito na 58, yun na, umabot ako sa 58. Pag hawakan mo dito sa taas, within 3 seconds po mga lods, pwedeng mapasok ang kamay mo. Kaya nakakatakot na baka pang lifespan sa Elejoy, baka hindi tatagal kasi sa sobrang init dito. Kasi ang nakalagay po sa manual dito, paabutin pa daw ng 65 Celsius bago iikot po ang blower sa sinter. Pero sa experience ko, umabot po siya sa 58, napakainit po dito mga lods. Halos hindi mo na pwedeng hawakan, lalo na kung umabot yun sa 60 Celsius. Kaya ang paraan pong ginamit ko, nilagyan ko ito ng toggle switch sa blower. Ito, napakadali lang ilagay sa loob mga lods. Ang purpose po dito, kapag gusto natin paikutin at uminit po siya ito, mag-umpisa po siya uminit sa 50 Celsius, pwede mo siyang i-switch on dito, titingnan niyo at paikutin natin. So ayan po, umikot po siya. Kapag naka-up po ang setting dito sa toggle switch po, palagi yan iikot. Pero pag i-drop mo ito, babalik po yan sa normal na setting. Ang normal setting kung nakaganyan, kapag umabot po ito sa 65 Celsius, kung saan iikot po ang blower. Tapos pag umabot siya sa 45 Celsius, babalik, i-stop po ang ikot. Pero based on experience natin, napakainit po pag umabot siya sa 58%, 50 Celsius. Hindi ka na pwedeng humawag dito sa napakainit. So nakakatakot, baka masira po ang Elejoy. Bakit kaya ganun kainit? Kaya ang ginawa ko, nilagyan ko ng toggle switch po dito. Ayan. Kaya ngayon, instead na umabot siya sa mga 58 ngayon o 60, napakainit, 40 Celsius na lang. At kung hiramin mo ito, napakalamig mga lods. Kaya stable na ngayon ang Elejoy kasi meron akong nilagay na switching dyan. So, paki-comment dyan mga lods kung gusto nyong i-demo natin kung paano lagyan ng toggle switch at may protektado na hindi uminit po ang Elejoy. Tapos napakaliit lang po sa exhaust fan na gamit. Nasa mga 0.3 to 0.5 watts lang. So pwede mong ilagay, paikutin ang blower. Hindi po nakakapagbago dito. Kahit titingnan nyo dito, walang nagbago. I-off natin. Ayan, naka-off. Titingnan nyo ang rating dito. Walang bago dyan. Napakaliit lang po sa exhaust fan na ginamit. Yan, nasa 0.3 watts lang ang gamit, 0.3 to 0.5 watts. Tapos, ito, medyo ilapit pa natin. So, yan. Ang setting po dito, mga lods, may nakalagay na set. Kung gusto mong babaguhin ang set, push button ka, gusto mong isetting ang voltage dito. Set natin. Yan. Pag set dyan, kung pataasin mo dito, i-up mo, tataas po ang voltage sa reading yan. Yan. Umabot na sa 14.2, sinit natin. Kung ibaba mo dito, yan, babalik po siya sa 13.8 lang tayo mga lods ang setting. Kasi para hindi po masira battery natin. Float voltage natin, 13.8 ang setting natin dito. Pag natapos mo na ang setting dito, okay ka dito. So yan, please. Nakalagay set okay na yan mga lods. So pag set okay, lalabas po ang temperature niya po dito na setting. O yan, okay na, 40 Celsius, malamig kasi ginamit natin ang blower niya ngayon dito. So tapos, dito na naman po tayo sa latest update natin. Ito yung pinakamaganda. Kung small setup lang gamit mo, mas maganda na ito gamitin mga lods. Itong ginamit natin, may video na po tayong ginamit ito para kung gusto nyong gayahin po ito mga lods. Ilalagay ko ang link sa taas na white. Yan, pag lumabas po, pwede nyong i-click at malaman nyo kung paano ito in-install. Madali lang pong i-install to mga lods. Tapos, kumpleto po, may diagram na doon na makikita. So, ipapaliwanag ko sa inyo ngayon dito kung ano bang setup na ginamit natin dito. Kapag umabot po ito sa 12 volts po ang LVD module natin, automatic po siyang kakat off po ito. Ibig sabihin, mawawala po ang supply sa power relay. Kapag nawawala po ang supply sa power relay, naka-automatic normally close po ang power relay. Kapag naka-normally close po ito, automatic po siya transfer sa DIO natin, yung tinatawag natin Meralco. Tapos kapag nasupplyan siya sa natin, LVD, babalik po siya sa solar connection natin. Kaya makikita po sa baba, ang puting kulay po na wire dyan, yan po ang sa solar. Ang breaker po sa solar, ito po. Yan po ang galing sa power inverter na output sa AC. Yan po ang 220 volts. Dito sa kabila naman, ito naman po ang Meralco. Ipagpalagay natin ang Meralco na ito yung DIO distribution grid natin. Ito naman ang kulay itim. Makikita nyo dyan. Tapos dito sa taas,
Yan po ang load side. Itong power relay natin, binaliktad ko po mga loads para mas simple po at malinis ang tingnan. Yung sa taas, ito po ang load side. Dito po nakakonektado ang mga ilaw at outlet natin. O yan. Tapos ito napaka-importante kapag mag-i-install ka na solar power sa bahay mo, mas dapat meron kang 6-in-1 na ganito. Para lagi mong mamonitor kung ilang watts po ang ginamit mo. Tapos yung kilowatt hour na ginamit natin, nasa 21.76 pa po ang ginamit natin sa kilowatt. Sa madaling salita, ima-minus mo ito sa power consume mo ginamit mo sa bahay. Kasi ito, solar na ang ginamit. Nakatransfer po sa ibang supply ang appliances natin dito sa solar. Tapos ang voltahe, mamonitor po mga kalos, nasa 232 po. Tapos titingnan mo, ang load ampere na ginamit, nasa 0.13 lang. So, kayang-kaya yun sa power relay natin, na 10 ampere pong nakalagay dito. Tapos, dito, nagbalagay tayo ng bagong, tinatawag nilang power watt analyzer. So, ilapit ko na ng camera. So, ayan po, makikita mo, ang 6.05, yan po ang papasok sa battery. Tapos, ito naman ang voltage sa 14 volts. Ito, naka 14 kasi umabot po ang float voltage natin. Tapos, itong 86 na makikita mo, 85, ito po ang harvest natin sa solar na pwede natin gamitin. Sa ngayon, hindi pa, naka-float voltage pa tayo mga lods. Kaya susubukan natin gamitin. So, ipakita muna natin. Ito naman sa kabila, yan, makita nyo, pabago-bago po, every 4 seconds, nagbabago po ito. Ito ang peak ampere. Peak ampere, ito sa taas, peak ampere. Ang minimum voltage po, ito. Tapos, ang peak watts, sa kabila po, ito yung peak watts natin. So ngayon, susubukan natin mga lods na gamitin kasi ang pinapakain lang natin dito is 29 watts lang tapos naka-float voltage tayo. So ano ba yung susubukan natin? Mga lods, dito tayo magsubok sa pisonet kasi ang sabi ko na ang advantage po sa power relay kapag nag-transfer po sa DIO natin, hindi po basta shut off ang computer. Hindi katulad sa ginamit natin itong ETS kasi pwede siyang mag-transfer pero masya-shut off po ang pisonet natin. Kaya advantage po gamitin itong power relay na ginamit natin ngayon. Saka may in-order po ako na high power relay na binili natin. Hindi pa po dumating. Kaya ito lang muna po ang ginamit ko. Pero okay lang kasi pababa lang po ang ginamit natin na wattage. So para makita nyo po ang epekto po dito sa power relay na ginamit natin. So ito po, ang LBD pala natin dito, nilalagyan ko po ng breaker na supply. So ang breaker po nakalagay ito. Ito po ang breaker. So ipapakita ko muna sa inyo ang diagram. So ipapakita ko po sa inyo ang diagram natin sa power relay na ETS natin na naka-automatic transfer switch. Gamit po ito na connection. So, ang sinabi ko po sa inyo na itong LBD natin, ito, nilagyan ko dito ng breaker. So, nakatapos siya dito sa breaker. Ang ginawa natin, nilagyan natin siya dito ng switch sa breaker. Kapag nakaupo ang LBD natin, automatic pong close contact po dito sa DIO. Patungo dito sa tinatawag nating Meralco breaker. Yan, Meralco breaker po mga lods. Kapag nasupplyan naman po ang LBD natin, magko-close contact siya, ang solar breaker na naman po ang gagana dito. Tapos ito naman ang load sa baba na pinuna natin. Para hindi po kayo malito mga lods, yung sinabi ko na link dyan sa taas na puti na pwede nyong puntahan. Para malaman nyo kung gaano kadali lang itapping ang power relay. Nagamit doon ang power relay na magiging ETS natin. So yan po mga lods. So, gagawin natin, susubukan natin gamitin. So, paano natin siya gagamitin? So, ipakita ko muna sa inyo na itatransfer natin dito sa baba yung plug dito sa computer natin. Isaksak natin doon sa solar natin. So, pakita ko nyo para makita. So, ito yung socket at isaksak natin siya dito. Yan. Tapos, i-switch on natin dito sa baba ang pisonet natin gamit ang solar. So, switch on ko dito. Yan. So, magbago na po ang wattage dyan. Ang total wattage po ay
Ayan, naka 109, 110 na po mga lods. So 160 na po mga lods. Tapos ang battery, makikita ba dito, 100% pa tayo, nasa 13.7 pa. Tapos ang harvest po, kung makikita nyo, nasa 181 ang harvest natin. Sa madaling salita, nasa 14 volts po pa ang supply. Yan. So ano yung ibig kong sabihin? Ito po, sinabi ko sa inyo na kapag i-off ko po ito, masya-shut off po ang LBD na supply. Kapag wala pong supply ito, automatic pong mag-normally close sa DIO. Kasi yun ang function natin sa power relay. So ngayon, susubukan natin. Tapos, titingnan natin dito sa baba. So balik ko muna sa baba, yung camera natin. So ayan po, mga lods, yan po ang pisonet natin. Ang gamit dito, solar. Tapos, titingnan nyo na itatransfer natin siya sa DIO. Ang pinakasimple na gawa na para matransfer siya sa DIO, i-off natin itong supply natin sa LBD. Pag na-shut off po ang LBD, automatic po siya transfer sa DIO yung power relay. Tapos, may makikita po kayo dyan mga lods na ang power relay, may indicator pong umiilaw. Makikita ba? Kulay green po. Kapag umilaw po ito, ibig sabihin, naka-solar po ang connection dyan. Kapag na-shut off po ang indicator red, green dito, magdi-DIO po ang ibig sabihin, nakatransfer siya sa DIO. So, ang gagawin natin, i-off natin ang supply sa LBD. Kapag na-off po ang supply sa LBD, automatic yan magdi-DIO. Makikita nyo, ang breaker ito, ang breaker sa solar, ito ang breaker sa DIO sa Meralco. Ngayon, i-off natin. So, ang purpose natin, hindi ba mag-shut off dito sa baba kapag transfer natin kaagad sa power relay? So, i-off natin. Tapos, titingnan nyo po dito. Kasi hindi po nakasali ang Meralco dito sa setting natin. Tanging ang solar lang ang naka-reading dito. Babalik po ito sa zero kapag na-transfer yan sa DIO. Kasi hindi yan nare-reading niya ang sa Meralco. Ang binireading niya dito ang sa solar lang. So, i-off natin. Naka-off. So, naka-DIO na tayo. So, zero. Wala nang gumagamit. DIO tayo. Tingnan yung computer natin mga lods. Hindi po siya na-shut off. Yan po ang isa na gusto kong gamitin dito sa power relay. Kasi hindi siya na-shut off. Pero yung ETS na gamit natin, na katulad nito, hindi po siya pwede kasi may delay po siyang kunting sa seconds kaya masya-shut off po ang computer natin. Mas mabuti yung ganito na klase, hindi po siya nasa-shut off. At nakakamura po kayo mga lods kasi 100 lang yan binili natin. Tapos ang ETS 700 kung bibilin mo. Tapos hindi ka mahirapan, basta sundin mo lang yung sinabi ko sa link na gusto mong puntahan. At malaman mo kung paano lang itatapping na makadali lang po mga lods. Tapos, siyempre, kapag i-switch on natin ito muli at nasusuplayan po dito ang LBD natin, ta-transfer po siya sa solar. Ito ngayon, naka-DIO, bayad po tayo mga lods. Kasi wala, makikita naman, walang reading yan. Kasi ang reading lang dito para sa solar lang. So, ibabalik natin siya sa solar. So, ito yung ginamit ko na pwede natin siyang i-transfer kapag naka-off. So, i-switch on natin at titingnan natin sa baba kung hindi ba ma-shut off po ito. So, i-switch on natin ito, ibalik natin na mag-solar tayo. Kasi naka-DIO na yan. Hindi na umilaw po indicator dito. So, switch on ko. So, ayan po, tingnan nyo sa baba, wala po, hindi siya nag-shut off. So, yun po ang maganda sa power relay na na-discover natin po. Yan. So, ang purpose naman po natin dito sa LBD, kapag bumaba po ito sa 12 volts po, kakat off po ang power relay dito. Magkakat off po siya pag umabot, pag naglo-low voltage po ito sa 12.0B, bawawala po ang indicator light at masya-shut off po ang power relay. So, pag na-shut off po ito, balik po ito sa normally close, patungo doon sa DIO natin. So, ganun na po kasimple mga lods. Kapag bumaba ito sa 12 volts. So ngayon, mataas po yan kasi naka-loaded po tayo sa battery natin. Tapos ang ginamit lang natin is 101 pa ang ginamit natin. Dagdagan pa natin ng dalawang computer. Kasi ito yung isang computer, dadagdagan pa natin ng isa.
So, gagawin ko, switch on natin siya dito. Yan, push button. So, dalawang computer na po ginamit natin. So, titingnan natin yan, dalawa na. Titingnan natin kung ilang watts na ba. So, mga lods, umabot na sa 200 po ang gamit na natin, 199. Tapos, ang battery, tingnan natin, 82%. So, kaya pa. Nasa 12.6 pa ang battery natin. Tapos, ito, indicator. Pag umabot po ito sa 50% po ditong nakalagay, automatic po, sa shut off ang LBD. Kapag 50% po ang natira dito, 12 volts po dyan, nakalukit ang reading sa voltahe natin sa LBD. So, gamit natin, yan, umabot na sa 205 ang pinaka-maximum. So, dito naman, ang harvest natin. So, medyo ilapit ko muna sa camera. So, ito naman po natin, umabot sa 201, 203. So, yan po, makikita. Ito po, kapag mataas po dito, tapos bababa lang po dito ang gamit natin. So, kayang-kaya yun dito sa kuha natin, sa battery. Pero kapag tumaas po ang gamit natin dito sa wattage at bababa po ang harvest, madali pong maubos ang battery natin dito. So, ito, tamang-tama lang, 203. Tapos, nasa nawa ng 200 lang po dito. So, ibig sabihin, kaya lang po ang ganito na setting. Kasi ang harvest natin nasa 200. Tapos ang ginamit natin nasa 185. Tapos makita naman rin ang battery nasa 79% po mga lods. So dalawang computer ginamit natin. Nasa 178 pa o 190. So ang harvest 200. So kayang-kaya po mga lods. So ayan, makikita naman na ang battery dito nasa 75%. So ayan. Tapos ang LBD module nasa, makikita ba, is 12.2 mga lods. Pag umabot dyan sa 12.0 po ang LBD dyan, automatic po, tatransfer yan dito sa Dio. Tapos kapag naka-reconnect naman po, so pakita ko po sa inyo ang reconnect. So ang reconnect po sa LBD natin, makita ba? Yan. So LBD, ang setting natin is 0.8 plus 12 volts, 12.8 po mga lods ang setting natin dyan. Kapag galing po siya sa 12 volts po dito, pag naglubat po siya sa 12 volts, hihintayin natin magkarga po siya sa 12.8 para may balik po niya dito ang reconnect. Pag nag-reconnect po siya, balik po sa solar ang gamit. So ayan po, umilaw po yung kulay green. Ibig sabihin, naka-solar gamit natin. Kapag hindi po ito umilaw, normally close na po doon para sa Dio. So ngayon, may supply po ang power relay natin. Kaya naka-solar po ang gamit natin. So tapos dito, ang ginamit na natin is 203. Tapos ang harvest natin medyo pabago-bago kasi maula po ngayon. So 122 po pinakamataas. Tapos ang battery natin dito nasa 71% o 12.4 volts ang battery. So ganito mga setup po mga lods. Kayang-kaya na po mga kalods. So ayan, makikita na. So yung power analyzer natin para makita natin kung ilan ba ang harvest sa 400 watts na ginamit natin na solar panel. So itong 200, tamang-tama ito sa maliit na bahay. Okay na po itong gamitin, ang 400 watts na solar panel. Kasi nasa 200 watts po ang magagamit. Ngayon po, medyo maula po dito ngayon kasi kung malakas po talagang araw, aabot po ito sa 250 watts po ang magagamit natin dito sa solar. May ginamit po tayo dito na yung ceiling electric fan natin mga lods. Yan, nakalagay ang ceiling. Yan po, 12 watts, tapos 15 watts. Tapos yung huli doon po ay 10 watts na ginamit. So lahat po yan dito. At saka yung mga ilaw natin, naka-solar po ang gamit natin. Para mas makita nyo mga kalods, kung paano mag-transfer switch kapag bumaba sa 12 volts. Pipilitin natin gamitin ang pangatlo na computer. May computer pa tayong isang gamitin. So ipakita ko na lang. So ayan po, yung isang computer, dalawa. Yung pangatlo natin doon, gagamitin natin para makita nyo pag mag-transfer po siya dito. Tapos ilalagay ko muna ang camera dito para makita nyo. So 170 po ang wattage. Tatlong computer po patatakboy natin. So para makita nyo kung anong mangyari sa tatlong computer, 170 pa po ang gamit. Ayan po mga lods, 277 na po ang wattage, tatlong computer. So ang battery natin medyo bumaba sa 12.0.
So, transfer po ito ngayon kasi nag 12.0 siya ngayon dito. So, ayan, umilaw pa. So, transfer po ito ngayon. So, 240, bumaba po sa 12.0. So, tapos battery dito is 12.2 po, mga lods, 61%. So, ayan po, nag-transfer pa siya. So, hindi niya kaya. So, pabalik-balik po ito ngayon. So, ang gagawin natin, taasan natin po, setting dito sa 12.8. Taasan na lang natin sa 11.2 ang setting natin. O, yan. So, 13.2 ang setting natin. Medyo tinaasan natin. So, yan. Nagkato po mga lods. So, hindi na niya po kaya ang tatlong computer mga lodi. Ayan, naka-off. Naka-dio po ang gamit. Tapos, 0 na po dito. So, hindi niya kaya. So, dalawa pa ang kaya dito sa 400 watts na solar panel. So, i-adjust na lang natin. So, ang setting natin, binago natin sa 13.2 para makareconnect. So, titingnan natin para makareconnect. 13.2, pag umabot yan, ayan, naka-reconnect. Tapos, 275, 250. So, ang computer, titingnan natin kung nasa-shut off ba. So, ayan po, mga loads. So, buo pa rin ang computer kahit nag-transfer siya sa solar to Dio. O, ayan. Tapos, ayan, nag-transfer na naman po yan dito. Tingnan natin, naka 12.11. O, ayan, transfer na naman. So, ang computer, walang pagbabago po, mga loads. Hindi po naka-cut off. So, yan po ang advantage po dito sa solar. Yung ginagamit natin na power relay. Kasi kahit mag-transfer pa po ang solar at Dio, hindi naman magbabago ang computer natin. Nabuo pa rin. So yan po mga lods. So gagawin natin, i-off muna natin ang LBD kasi nahirapan po hindi kaya. Mag-transfer balik-balik lang. So gagawin muna natin, i-off natin ang supply sa LBD natin. So off, mag-Dio tayo. Off. So naka-Dio po ang gamit. Tapos titingnan natin ang computer natin. So, ayan po, mga lods, buo pa rin. Yan, maganda. Hindi nakaka-cut off. Tapos, gamit natin, Dio. Bayad tayo ngayon. 0.3 sa ang nakikita nyo dito. Kasi, nag-Dio tayo. Kasi, hindi niya basta kaya yung tatlo sabay-sabay. Kasi, meron naman tayong ginamit dito ng mga ceiling. Kaya, hanggang 250 to 30 lang po ang kaya sa estimate ko. Kasi, bumaba naman dito ang harvest natin ngayon. Medyo maula po ngayon. Kung kahapon, medyo malakas, umabot sa 250. Kayang-kaya yon. Pero ngayon, hanggang 138 na lang. Kasi medyo maula po ngayon ang panahon. Shut off muna natin ang mga computer natin. Shut off muna natin mga loads. So, computer natin, ayan, na-shut off na natin. So, balik na tayo. So, module natin sa LBD. Switch on natin. So, ayan po mga loads. 8.1 na lang ang natira. Tapos, ang voltahe natin, balik sa taas, sa 13.6. Kasi wala na tayong ginamit. Yan, makikita naman. Okay. Tapos, ang harvest natin sa power analyzer natin. 130 pa lang. So, ipakita ko muna po sa inyo ang voltahe natin. So, gamit tayo ng tester dito. Ayan. So, tatanggalin na lang natin yung backlight. Hindi makita. Ayan. So, ang voltage po sa Dio, makita natin, yung voltage natin sa Dio ay, yan, makikita ba? 242 volts po mga lods. Yan, naka 60 Hz. Dito sa kabila, ang gamit lang natin, dito sa kabila is 230. Ito yung sa solar natin. So, almost 60 Hz pa rin. Sa supply sa battery natin yan sa Samdo natin, na power inverter, ito po ang supply ay, ang natitira na supply natin, yan po, 13.8. So yan tama, float voltage tayo kasi wala na tayong ginamit dito. Tapos dito sa harvest naman natin, so yan, naka CB na lang kasi nga napupuno na po ang battery natin, naka float voltage na tayo. So bago po tayo magpaalam mga lods, kasi marami pong nagtatanong po sa channel natin kung saan ba talaga natin binibili po itong mga material na ginamit natin. Lahat po ito sa online po natin binili mga lods. Kaya dito po sa description link sa baba po mga lods, ilalagay po natin lahat po ang ginamit natin para mas madali nyo na lang masundan. Para kung saan natin binili itong mga ginamit natin at kakamura po tayo. So bago tayo magpapaalam po sa inyo, meron po tayong isa-shoutout na lalo na po sa mga new members sa joint sponsor natin, mabasahin natin si
Mountaineers TV. Oy, Lods. Welcome, Lods, sa joint sponsor nyo po sa channel natin. At saka si James Sano. Ang mga new member pa natin, si Yunil Kumaingking. Lods, magandang araw po dyan sa inyo. At ito pa, ang walang sawang pag nagre-rejoin po sa atin, si Rafaelito Bayato. At saka mga kasamahan po natin dito sa joint sponsor, si Rodrigo Bangkong, si Benji De La Torre, si Lorenzo Guevara, at ang huli natin, si Axel Quezon. Saka shoutout na rin natin, ang gustong magpapa-shoutout po sa channel natin, si Hers Muto Vlog. At saka si Larry Pamisa from Riyadh, KSA. Oy, Lods, kunting ingat po kayo dyan sa Riyadh, KSA. At saka si Brian Lalantagon, electrician ng Tagigaraw City, Sultan Kudarat. Oy, Lods, kunting ingat po sa trabaho niya dyan sa Sultan Kudarat. At saka si Gilbert Miha from Binmali, Pangasinan. Lods, magandang araw po dyan sa inyo sa Pangasinan. At saka si Jamtik from Cagayan de Oro City. Oy, Lods, payang adlaw na mo diya sa Cagayan. Unahan na ng amuha diri, Lods, sa Iligan City. At saka ang huli natin, si Alfredo Big Mudo. Lods, magandang araw po dyan sa inyo. So, mga Lods, sa mga kaludin natin, kung may gusto po kayong itanong o ano bang nangyari dito sa mga sit-up natin, paki-comment po mga Lods doon sa baba para masabi natin kung anong hindi nyo po naintindihan. At saka maraming salamat po sa walang tigil yung suporta sa panonood po dito po sa channel natin. So hanggang sa muli na naman po mga Lods.